Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon tatalakayin natin ang paksa tungkol sa kung paano nakakaapekto ang mga pampalasa sa iyong pagtulog. Babala. Ang masustansyang pampalasa na idinadagdag mo sa iyong hapunan ay maaaring ang dahilan kung bakit ka nagigising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw gabi-gabi. At hindi lang ito dahil sa iyong edad. Bilang isang doktor na nakasama ang libu-libong mga senyor, nakita ko kung paano ang isang maling pampalasa pagkatapos ng paglubog ng araw ay maaaring makagambala sa pagtulog, magpataas ng presyon ng dugo, at tahimik na magpataas ng panganib ng stroke ng walang anumang babala. Hindi ako narito para takutin ka, ngunit nais kong protektahan ka dahil nakita ko rin kung paano ang 5 simpleng pampalasa, kapag ginamit sa tamang paraan, ay nakatulong sa mga nakatatanda sa buong India at US na makatulog muli ng mahimbing ng walang anumang gamot. Kaya ngayon, ipapakita ko sa iyo kung aling 5 pampalasa ang dapat mong kainin bago matulog upang suportahan ang iyong nervous system at pakalmahin ang iyong isip, at 5 iba pa na dapat mong iwasan pagkatapos ng 6:00 ng gabi kung tunay na nais mong makatulog ng mahimbing sa buong gabi. Bago tayo magsimula, maaari ba akong magtanong ng isang bagay na personal? Saan mo pinapanood ang video na ito at anong oras na ngayon dyan? Pakishare ito sa akin sa mga komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa. At kung nakita mong nakakatulong ito, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito para hindi mo makaligtaan ang isang life-changing tip na tulad nito muli. Magsimula na tayo. Pagkatapos ng edad na 70, maraming nakatatanda sa buong India ang nagsisimulang makapansin ng isang tahimik, ngunit nakakabahalang pagbabago sa kanilang mga gabi. Humihiga sila pagkatapos ng hapunan, ipinipikit ang kanilang mga mata at umaasa ng pahinga. Ngunit sa halip, ang tulog ay nagiging mas mababaw, mas maikli o simpleng ayaw dumating. At habang maaaring sisihin ng ilan ang katandaan o stress, ang tunay na sagot ay nasa mas malalim na mga pagbabagong tahimik na nangyayari sa katawan. Nakikita mo, habang tayo ay tumatanda, ang natural na ritmo ng ating mga hormone ay nagsisimulang magbago. Isa sa mga hormone na ito ay ang melatonin, na madalas tawaging sleep hormone. Ito ay inilalabas ng utak sa gabi, na nagsasabi sa katawan na oras na para magpahinga. Ngunit pagkatapos ng 60, bumababa ang antas ng melatonin, minsan ng higit sa 50%, na nagpapahirap para sa katawan na makaramdam ng tunay na antok. Kasabay nito, ang isa pang hormone na tinatawag na cortisol, na tumutulong sa atin na manatiling alerto, ay nagsisimulang tumaas ng mas maaga sa gabi kaysa sa nararapat. Ang kawalan ng balanseng ito, mababang melatonin, mataas na cortisol, ay tahimik na nagnanakaw sa atin ng mahimbing na tulog. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mga senior ang nagigising sa pagitan ng 2:00 at 4:00 ng madaling araw. Pakiramdam ay gising na gising nang hindi alam kung bakit. At iyon ay simula pa lamang. Ang sistema ng panunaw ay bumabagal din pagkatapos ng 60. Ang mga pagkaing maanghang, mainit, o matapang ang lasa na tila ayos lang noong mas bata pa ay maaaring magdulot na ngayon ng problema. Kapag kinakain natin ang ganitong mga pagkain malapit sa oras ng pagtulog, nahihirapan ang katawan na iproseso ang mga ito. Nagdudulot ito ng bloating, gas, o init sa tiyan. Ngunit higit sa lahat, nagpapadala ito ng mga senyales sa utak na nakakagambala sa pagtulog. Ang ilang mga pampalasa tulad ng luyang dilaw o cardamom ay banayad at nakakatulong pakalmahin ang nervous system. Ang iba naman,
tulad ng pulang sili o buto ng mustasa ay maaaring labis na mag-stimulate sa pantog, bato o sa mismong utak, lalo na sa gabi. Ang mga epektong ito ay banayad ngunit totoo at lumalabas ito bilang hindi mapakaling pagtulog, tuyong bibig o ang pagnanais na bumisita sa banyo ng maraming beses. Si Dr. Renato Bagani, isang senior physician sa AIS Delhi, ay malinaw na nagsabi, hindi palaging gamot ang nag-aayos ng pagtulog sa mga matatanda. Ito ay ang pagpili ng tamang pampalasa sa tamang oras at sa tamang dami. At ang karunungang ito ay isang bagay na alam ng ating mga lolo't lola noon, ngunit marami na ang nakalimot. Kaya, mahal na nakatatanda, kung ang iyong mga gabi ay tila pira-piraso o hindi mapakali, ang solusyon ay maaaring hindi nasa isang tableta kundi nasa iyong sariling kusina. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano nagbago ang iyong katawan at pag-aakma ng iyong mga gawi ng may pag-iingat, maaari mo pa ring matamasa ang malalim at payapang tulog, ang uri na nagpapagaling sa isip at puso. Hindi pa huli ang lahat. Mayroon ka pa ring kapangyarihan na gabayan ng iyong katawan ng dahan-dahan at matalino. Isang gabi sa bawat pagkakataon. 5 pampalasa na tumutulong sa mahimbing na pagtulog. Kung iinumin bago mag-8:00 p.m. 1. Methylphenogreek. Ang tahimik na manggagamot ng sistema ng panunaw at antas ng asukal sa gabi. Sa loob ng maraming taon, si G. Romesh, isang retiradong opisyal ng tren mula sa Bhopal, ay nahirapan sa putol-putol na tulog at pagkapagod sa umaga. Gabi-gabi, nagigising siya bandang 3:00 ng madaling araw. Pakiramdam ay hindi mapakali at nauuhaw kahit na kaunti lang ang iniinom niyang tubig pagkatapos ng hapunan. Ang kanyang antas ng asukal sa dugo ay borderline. At binalaan siya ng kanyang doktor na bantayan ang kanyang stress at panunaw. Isang araw, iminungkahi ng kanyang manugang ang isang simpleng pagbabago, isama ang metiseeds, ibabad at bahagyang durugin sa kanyang hapunan. Sa loob ng 2 linggo, may nagbago. Isang beses na lang siyang nagigising. At sa 3 linggo, dire-diretso na ang tulog niya hanggang sa pagsikat ng araw. Ang methylphenogreek ay isa sa mga pinakalumang pampalasa sa panunaw ng India. Ang hindi alam ng karamihan sa mga nakatatanda ay dahan-dahan nitong pinapalamig ang apoy ng panunaw nang hindi ito pinipigilan. Nakakatulong din itong i-regulate ang antas ng asukal sa dugo sa gabi, isa sa mga nakatagong dahilan ng maagang paggising sa mga diabetic o pre-diabetic na senior. Higit sa lahat, sinusuportahan nito ang parasympathetic nervous system na nagpapahintulot sa utak na lumipat sa isang mas kalmadong estado bago matulog para magamit ang methi ng epektibo. Ibabad ang kalahating kutsarita ng buto sa tubig sa loob ng 9 hanggang 8 oras. Bahagyang durugin at ihalo sa mainit na dal, vegetable curry, o malambot na kitchari pagsapit ng 7 hiro sa pikismam. Huwag kainin ang methi ng hilaw o tuyong inihaw sa gabi. Maaari itong magpataas ng init ng katawan. Kung gagamitin ng tama, ang methi ay gumagana ng tahimik. Hindi tulad ng isang sleeping pill, kundi parang isang bulong na nagsasabi sa iyong katawan na bumitaw. 2. Nutmeg Jaifal. Ang munting pampalasa na nagpapakalma sa isipang balisa. Si Tia Usha mula sa Kochi ay madalas na inilalarawan ng kanyang mga gabi bilang maingay sa isip. Humihiga siya sa kama pagsapit ng 9:30 p.m. Ngunit hindi tumitigil ang kanyang mga iniisip, mga alalahanin tungkol sa kanyang mga apo,
sa mga bayarin, sa hinaharap. Kahit ang mga gamot o herbal tea ay hindi na gumagana. Pagkatapos, sa payo ng kanyang Ayurvedic na doktor, nagsimula siyang gumamit ng isang kurot ng nutmeg o jaifal sa maligamgam na gatas bago matulog sa loob ng 5 gabi. Napansin niyang lumambot ang kanyang mga iniisip at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi niya namalayan na nakatulog siya. Ganoon kadali itong dumating. Ang nutmeg ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na myristicin, na dahan-dahang nagpapataas ng natural na melatonin sa utak, ang parehong hormone na nagsasabi sa katawan na oras na para matulog. Hindi tulad ng mga sleeping pill na pilit na inilalagay ang utak sa kawalan ng malay. Ang nutmeg ay simpleng tinutulak ito tungo sa natural na katahimikan. Ngunit napakahalaga na gamitin ito sa tamang dami. Ang sobrang dami ay maaaring magdulot ng matingkad na panaginip o kahit na pananakit ng tiyan. Ang pinakamahusay na paraan, kudkurin ang isang kurot lamang. Hindi hihigit sa 1/8 ng isang kutsarita sa isang tasa ng maligamgam na gatas ng baka o almond milk bandang 7:30 p.m. Haluing mabuti at dahan-dahang inumin. Huwag itong inumin kasama ng maanghang na pagkain o mga inuming may caffeine. Para sa maraming nakatatanda, ang nutmeg ay parang malambot na buntong hininga ng katawan na tumutulong sa nervous system na huminahon ng walang laban. 3. Turmeric haldi ang gintong ugat ng kalmado at malalim na pagkumpuni ng selula. Si Lakshmi Maji mula sa Hyderabad ay laging naniniwala sa kapangyarihan ng turmeric o haldi, ngunit ginagamit niya ito karamihan para sa pananakit ng kasu-kasuan o sa balat. Ang hindi niya alam ay ang haldi. Kapag ininom sa tamang paraan at sa tamang oras, ay maaari ring magpagaling ng pagtulog. Iminungkahi ng doktor ng kanyang apo na magdagdag ng turmeric sa kanyang gatas sa halip na tsaa pagkatapos ng sigulalo p.m. Sa loob ng 10 araw, hindi lamang bumuti ang kanyang pagtulog, kundi nabawasan din ang pamamaga ng kanyang tuhod at naging mas magaan ang kanyang panunaw. Ang turmeric ay higit pa sa isang pampalasa. Ito ay isang natural na anti-inflammatory na lalong nakakatulong para sa mga nakatatanda na nakikipag-ugnayan sa pamamaga na may kaugnayan sa edad. Kapag mataas ang pamamaga sa katawan sa bituka, kasu-kasuan, o utak nagiging mababaw at hindi mapakali ang pagtulog. Ang haldi ay tumutulong na pakalmahin ang neuroinflammatory response na sumusuporta sa isang mas maayos na paglipat sa malalim na pagtulog. Ang perpektong paraan para inumin ang turmeric para sa pagtulog ay ihalo ang 1/4 kutsarita ng organic haldi powder sa maligamgam na gatas-gatas ng baka o unsweetened almond milk. Magdagdag ng isang maliit na kurot ng itim na paminta upang makatulong sa pagsipsip at dahan-dahang inumin sa pagitan ng 6:45 p.m. at 7:30 p.m. Iwasang magdagdag ng asukal o jaggery. Ang kombinasyong ito ay sinauna at isa pa rin sa mga pinakaligtas na paraan upang mapayapa ang parehong katawan at isip. 4. Cardamom elaichi, isang mabangong pampalasa na sumusuporta sa paghinga at mahimbing na pagtulog. Sa bayan ng Mysore, ang 70 taong gulang na si G. Suresh ay walang problema sa pagtulog, ngunit laging nagigising na pagod at tuyo ang bibig. Inakala niyang dahil ito sa kanyang edad, ngunit napansin ng kanyang doktor na hindi matatag ang kanyang presyon ng dugo at mababaw ang kanyang paghinga sa gabi. Isang simpleng mungkahi ang nagpabago sa mga bagay nguyain, ang isang green cardamom pod o elaichi, isang oras pagkatapos ng hapunan. Sa wala pang isang linggo, iniulat niya ang mas kaunting paggising at mas alertong mga umaga.
Ang cardamom ay gumagana sa maraming banayad na paraan. Mayroon itong natural na mga katangian ng vasodilator na nangangahulugang nakakatulong itong palawakin ang mga daluyan ng dugo at pababain ang presyo ng dugo. Binubuksan din nito ang mga daanan ng hangin na sumusuporta sa mas malalim at mas maayos na paghinga habang natutulog. Lalo na para sa mga nakatatanda na may hilik o banayad na apnea. Ang matamis na aroma ng elaichi ay nagpapadala rin ng senyales sa utak na lumipat sa rest mode bilang bahagi ng sinaunang olfactory pathway ng ating katawan. Upang magamit ang cardamom ng matalino, durugin ng bahagya ang isang maliit na pod at nguyain ito ng buo o ihalo ang mga buto sa isang tasa ng maligamgam na tubig o maligamgam na haldi milk. Gawin ito sa pagitan ng 7 server ppm at 8 ppm, hindi lalampas. Mahalagang gumamit ng green elaichi, hindi ang mas malaking itim na variety na maaring masyadong nakakapagpainit. Ang pampalasang ito ay maaring maliit, ngunit para sa maraming nakatatanda. Ito ay parang isang tahimik na katulong na nagbubukas ng mga baga, nagpapakalma sa puso, at nag-aanyaya ng payapang pahinga. 5. Ashwagandha. Ang tagapamahala ng stress na nakabalat kayo bilang isang simpleng ugat. Hindi lahat ng pampalasa ay nagmumula sa kusina. Ang ilan, tulad ng ashwagandha, ay nagmumula sa tahimik na sulok ng iyong herbal drawer, ngunit kumikilos tulad ng sariling reset button ng katawan. Si Tiamina mula sa Nagpur ay nakakaramdam ng bigat sa dibdib sa gabi. Hindi sakit, kundi isang nerbyosong, hindi mapakaling pakiramdam. Natutulog siya na naka-on ang ventilador, mabilis ang tibok ng puso, at hindi mapakali ang isip. Nang magsimula siyang gumamit ng ashwagandha powder sa maligamgam na gatas bago matulog, may nagbago. Hindi biglaan, ngunit dahan-dahan, gumaan ang kanyang puso. Mas naging malambot ang kanyang mga takot, mas malalim ang kanyang pagtulog. Ang ashwagandha withania somnifera ay isang adaptogen na nangangahulugang tinutulungan nito ang katawan na balansehin ang cortisol, ang ating stress hormone. Habang tayo ay tumatanda, ang ritmo ng cortisol ay madalas na nalilito, na humahantong sa pagkaalerto sa gabi at pagkapagod sa araw. Dahan-dahang itinatama ito ng ashwagandha, hindi sa pamamagitan ng pagpapatulog sa iyo, kundi sa pamamagitan ng pagpapaalala sa utak na ligtas ng magpahinga. Upang magamit ito ng tama, uminom ng kalahating kutsarita ng mataas na kalidad na ashwagandha root powder sa maligamgam na gatas o maligamgam na tubig. Ideal kung pagsapit ng sedum. Iwasang isabay ito sa caffeine, maanghang na pagkain, or late-night snacks kung ikaw ay umiinom ng gamot para sa thyroid o presyon ng dugo. Kausapin muna ang iyong doktor, ngunit para sa maraming nakatatanda, ang halamang gamot na ito ay parang isang banayad na angkla na tumutulong sa katawan na alalahanin ang sarili nitong ritmo. Isang gabi sa bawat pagkakataon. 5 pampalasa na dapat iwasan pagkatapos ng SAX Kitos P. Mem. Ang mga tahimik na manggugulo sa pagtulog. 1. Pulang siling pulbos lalmirch. Ang maapoy na salarin sa likod ng walang tulog na init. Para sa maraming pamilya sa buong India, mula Gujarat hanggang West Bengal, hindi kumpleto ang hapunan ng walang kaunting pulang sili. Nagbibigay ito ng buhay sa sabzi, sa dal, at badi sa simpleng kitchari. Ngunit para sa mga nakatatanda tulad ng 68 taong gulang na si Bhaskar Ji mula sa Kanpur,
Ang dagdag na kurot ng Lalmirch ay naging tahimik na dahilan sa likod ng kanyang magulong gabi. Madalas siyang nakakaramdam ng init sa dibdib pagkatapos ng hapunan. Binubuksan ang bentilador kahit sa taglamig. At nagigising na pinagpapawisan bandang 2:00 ng madaling araw. Akala ng kanyang pamilya ay dahil ito sa presyo ng dugo. Ngunit ang tunay na dahilan ay nasa kanyang hapunan na puno ng maanghang na curry. Ang pulang siling pulbos ay nag-i-stimulate sa nervous system. Nagpapataas ng temperatura ng katawan, bilis ng tibok ng puso, at maging ng produksyon ng acid sa tiyan. Ang panloob na init na ito ay nagpapadala ng mga senyales sa utak na hindi pa oras para magpahinga, na pinapanatiling balisa ang isip at alerto ang katawan. Ang solusyon ay hindi ang tuluyang pag-alis ng pampalasa, kundi ang paglipat sa mas banayad na mga opsyon tulad ng coriander powder o nilutong luya para sa mga pagkain sa gabi. Kung gusto mo ng kaunting anghang, subukang gumamit ng napakaliit na piraso ng sariwang berdeng sili na ginisa ng maaga sa pagluluto at iwasang magdagdag ng hilaw na Lalmirch pagkatapos ng paglubog ng araw. Ang isang pagbabagong ito ay maaaring magpalamig sa panloob na apoy at makatulong na ibalik ang payapang, mahimbing na tulog. 2. Clove Laong, isang munting pampalasa na maaaring makagulo sa tiyan sa gabi. Si Geng Pushpadevi mula sa Jaipur ay mahilig sa kanyang herbal tea na may kaunting laong pagkatapos ng hapunan. Naniniwala siyang nakakatulong ito sa panunaw at pinipigilan ng sipon, na sa ilang kaso ay totoo. Ngunit nagsimula siyang magising na may pananakit ng tiyan at tuyong bibig ng 1:00 o 2:00 ng madaling araw. Pakiramdam ay bloated at hindi mapakali. Nang kumonsulta siya sa kanyang manggagamot, naging malinaw ang sanhi ang cloves sa kanyang tsaa na ininom ng masyadong gabi na. Ang clove o laong ay naglalaman ng mga compound na nag-i-stimulate sa gastric lining, lalo na kapag ininom sa walang laman o late night na tiyan, habang maaari itong makatulong sa panunaw sa maliliit na dosis sa araw. Ang paggamit nito pagkatapos ng 600 p.m. ay maaaring magpataas ng acid sa tiyan at magdulot ng iritasyon sa mga sensitibong nakatatanda. Bahagya rin nitong ini-stimulate ang central nervous system na maaaring maantala ang kakayahan ng katawan na pumasok sa malalim na pagtulog. Sa halip na cloves, maaaring subukan ng mga nakatatanda ang ajwain seeds o pinakuluang dahon ng tulsi sa maligamgam na tubig pagkatapos ng hapunan. Sinusuportahan ng mga ito ang panunaw ng hindi nagtitrigger ng acidity o pagkagising. Ito ay isang maliit na pagpapalit, ngunit para sa mga senior na dumaranas ng nighttime bloating o hindi mapakaling pagtulog, maaari itong gumawa ng makabuluhang pagkakaiba. 3. Itim na paminta Lalmirch, ang nagpapainit na pampalasa na maaaring magnakaw ng iyong tulog. Sa Tamil Nadu, si G. Raghavan, edad 71, ay laging may milagu rasam pepper soup bilang kanyang panggabing comfort meal. Naaalala niya rito ang kanyang pagkabata at nagbibigay ito ng pakiramdam ng init bago matulog. Ngunit kamakailan, napansin niyang nagigising siya na mabilis ang tibok ng puso, tuyo ang lalamunan, at nahihirapang bumalik sa pagtulog. Ang itim na paminta o Lalmirch ay malawak na pinupuri sa Ayurveda at tama naman para sa pagpapalakas ng immunity at paglilinis ng mga sinus. Ngunit kapag kinonsumo pagkatapos ng 6 p.m., lalo na sa mas malalaking dami, pinapataas nito ang core body temperature at bahagyang ini-stimulate ang cardiovascular system sa mga nakatatanda.
Maaari itong humantong sa pagtaas ng heart rate, night sweats, at mababaw na tulog na hindi ganap na nagpapanumbalik sa isip o katawan. Kung gusto mo ng paminta, ilipat ito sa tanghalian o mga maagang panggabing pagkain. Para sa hapunan, lumipat sa Jeera cumin o isang maliit na kurot ng Hing asafoetida upang magdagdag ng init ng walang stimulation. Tandaan, hindi kaaway ang mga pampalasa, ngunit ang kanilang timing at dami ay napakahalaga pagdating sa malalim na pahinga. Buto ng mustasa rye, ang maliliit na buto na gumigising sa katawan sa maling oras. Si Tia Nimala mula sa surat ay may ugali na magdagdag ng rye tadka sa halos bawat pagkain, mula sa kanyang panggabing upma hanggang sa vegetable curry. Naniniwala siyang pinapabuti nito ang lasa at panunaw, ngunit napansin din niyang tumaas ang kanyang pag-ihi sa gabi at putol-putol ang tulog kahit na tumigil na siya sa pag-inom ng tubig pagkatapos ng 7 p.m. Ang mga buto ng mustasa o rye ay may banayad na mga katangiang diuretic na nangangahulugang pinapataas nila ang produksyon ng ihi. Ini-stimulate din nila ang mga sistema ng panunaw at metaboliko na nagsasabi sa katawan na manatiling alerto kapag dapat itong nagpapahinga na. Para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may problema na sa madalas na pag-ihi o overactive bladder. Ang mga buto ng mustasa pagkatapos ng paglubog ng araw ay maaaring magpalala sa kalidad ng pagtulog. Ang banayad na alternatibo, gumamit ng cold-pressed mustard oil sa pagluluto, ngunit iwasan ang direktang mustard seed tadka pagkatapos ng bakupi balm. Maaari kang lumipat sa curry leaves, jeera, o isang banayad na gitling ng kasuri methi para sa aroma ng walang labis na stimulation. Ito ay isang cultural na ugali na sulit iakma, hindi ang pag-alis ng lasa, kundi ang paglilipat ng timing para sa mas mahusay na pagtulog. 5. Bawang lasan, isang makapangyarihang halamang gamot na maaring makagambala sa kapayapaan kung kinain ng hilaw o sobra. Sa maraming kusinang Indian, lalo na sa Maharashtra at Punjab, ang garlic chutney o hilaw na butil ng bawang ay kinakain kasama ng hapunan para sa mga benepisyong pangkalusugan. Si G. Mahendra, edad 66 mula sa Nagpur, ay kumakain ng 2 hilaw na butil ng lasan kasama ng roti gabi-gabi. Ngunit madalas siyang nakakaranas ng heartburn, gas, at hirap sa pagtulog kahit walang history ng acidity. Ang bawang, bagamat isang makapangyarihang anti-inflammatory at pampalasang proteksyon sa puso, ay maaaring mag-stimulate sa aktibidad ng atay at magpataas ng init sa panunaw, lalo na kapag kinonsumo ng hilaw. Para sa mga senior na may mas mabagal na sistema ng panunaw, humahantong ito sa bloating, discomfort, at kahit na nighttime liver activation na nagpapanatiling bahagyang alerto sa utak. Ang ilan ay naguulat din ng matinding panaginip, maagang paggising, o kahit na night palpitations pagkatapos ng mabigat na paggamit ng bawang. Ang isang mas mahusay na paraan ay ang paggamit ng bahagyang nilutong bawang sa mga curry, dal o sopas, at iwasan ang hilaw na bawang pagkatapos ng 600 p.m. Para sa mga mahilig sa matapang na lasa, subukan ang inihaw na bawang na dinurog sa ghee at kainin sa tanghalian. Ang bawang ay kapaki-pakinabang pa rin, ngunit tulad ng maraming gamot, dapat itong i-time ng tama. Minamahal na nakatatanda, ginugol mo ang isang buong buhay sa pagtatamasa ng mga kamangha-manghang lasa ng mga pampalasang Indian. Bahagi ito ng iyong pagkakakilanlan, ng iyong mga alaala, at ng iyong pang-araw-araw na ritmo.
Ngunit pagkatapos ng edad na 60 ang iyong katawan ay nagiging mas sensitibo, mas receptive, at mas madaling magambala ng dating tila normal. Ang 5 pampalasang ito, lalmirch pulang sili, laong clove, kali mirch itim na paminta, ray mustasa, at hilaw na lasoon bawang ay hindi masama. Ngunit kapag kinuha sa maling dami o sa maling oras, maaari nilang tahimik na guluhin ang pagtulog, pataasin ang init ng katawan, at lituhin ang nervous system. Ang magandang balita ay hindi mo kailangang itigil ang pagtatamasa ng lasa. Kailangan mo lang itong ilipat ng kaunti, mas maraming pampalasa sa tanghalian at mas banayad na pagluluto pagsapit ng hapunan. Gamitin ang araw para maging aktibo at hayaan ang gabi para sa pagpapagaling. Ang tulog ay hindi isang luho. Ito ay iyong karapatan. Isang espasyo kung saan ang katawan ay nagkukumpuni, ang isip ay nagre-reset, at ang puso ay muling nakakahanap ng kapayapaan. Sa ilang pagbabago lamang sa iyong spice rack at sa iyong orasan, maaari kang gumising na mas sariwa, mas magaan, at mas buhay tuwing umaga. At iyon, mahal kong kaibigan, ay hindi isang panaginip. Ito ba isang balbay na naaalala pa rin ng iyong katawan kung paano gawin ng may kaunting tulong at kaunting pagmamahal? Paano gamitin ang mga pampalasa sa tamang paraan nang hindi ginagambala ang iyong pagtulog para sa maraming nakatatanda sa buong India? Ang mga pampalasa ay higit pa sa mga sangkap. Ang mga ito ay alaala, ginhawa, at tradisyon na ipinasa mula sa lola hanggang sa apo. Ngunit habang nagbabago ang katawan sa edad, dapat ding magbago ang ating paraan ng paggamit sa mga ito. Ang ilang mga pampalasa, bagamat puno ng mga benepisyong pangkalusugan, ay maaaring tahimik na makagambala sa ating pahinga kung kinuha sa maling oras o sa maling anyo. Kaya naman ngayon, tutuklasin natin kung paano gamitin ang mga pampalasa sa paraang sumusuporta sa pagtulog. Hindi nakakaabala rito. Hindi ito tungkol sa pag-alis ng lasa. Ito ay tungkol sa pagpili kung kailan at paano ito tatamasahin. 1. Ang timing ay lahat. Kung kailan mo ginagamit ang mga pampalasa ay kasing halaga ng kung ano ang iyong ginagamit. Pagkatapos ng 60D, ang ritmo ng katawan ay nagiging mas sensitibo. Lalo na ang balanse sa pagitan ng enerhiya sa araw at pahinga sa gabi. Iyon ang dahilan kung bakit inirerekomenda ngayon ng mga doktor ang paggamit ng mga pampalasang nagpapakalma sa pagitan ng SAT oral pin at 8-kinodonpidip. Kapag ang katawan ay dahan-dahang naghahanda sa pagpapahinga, kung iinumin mo ang mga pampalasang sumusuporta sa pagtulog ng masyadong maaga, maaaring mawala ang epekto nito bago ang oras ng pagtulog. Kung iinumin mo ito ng masyadong huli, maaaring hindi magkaroon ng sapat na oras ang katawan para ma-absorb at tumugon. Halimbawa, ang pag-inom ng healthy milk gatas na may luyang dilaw ng 7 p.m. ay nagbibigay sa iyong sistema ng oras upang dahan-dahang mag-relax. Ang pagkain ng kitchari na may meti pagsapit ng 6:30 p.m. ay nakakatulong sa pamamahala ng panunaw at blood sugar bago matulog. At ang paghigop ng ashwagandha tea bandang 7:45 p.m. ay nagbibigay ng sapat na espasyo bago matulog para tumugon ang katawan. Kaya huwag magmadali at huwag mag-antala. Ang tamang oras ay madalas na mas makapangyarihan kaysa sa mismong pampalasa. 2. Laging lutuin ang iyong mga pampalasa. Iwasan ang hilaw o tuyong paggamit sa gabi. Sa tradisyonal na pagluluto, hindi kailanman nagdagdag ang ating mga lola ng hilaw na haldi o sili ng direkta bago kumain. Dahan-dahan nilang iniinit ang mga pampalasa sa ghee o mantika na nagpapahintulot sa kanilang mga katangian na lumambot at maging mas madaling tunawin. Habang tayo ay tumatanda, ang hakbang na ito ay nagiging mas mahalaga. Ang mga hilaw na pampalasa,
Kahit na ang mga kapaki-pakinabang tulad ng bawang, clove o buto ng mustasa ay maaaring magpataas ng acidity, mag-stimulate sa atay, o makairita sa tiyan kung kinuha ng gabi na. Pagkatapos ng 600p, bumabagal ang iyong apoy ng panunaw. Nangangahulugan ito na ang mga lutong pampalasa ay mas madaling maabsorb at mas maliit ang posibilidad na mag-trigger ng bloating o pagkagising. Subukang i-roast ang methi seed sa ghee bago idagdag sa dal o bahagyang pakuluan ang cardamom pods bago gumawa ng herbal tea. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay nagbabawas sa talas ng mga pampalasa at ginagawa silang banayad na kasama para sa iyong gabi. 3. Gawing magaan ang hapunan. Gumamit ng mga pampalasa sa mga nakakapagpakalma at sleep-friendly na pagkain. Pagkatapos ng 16, ang hapunan ay dapat parang isang oyay, hindi isang pista para sa iyong tiyan. At ang mga pampalasang ginagamit mo ay dapat magpakita ng lambot na iyon. Sa halip na maanghang na sabzi o mamantikang paratas, pumili ng mga simple at nakapapawing pagod na pagkain na may banayad na pampalasa na sumusuporta sa pahinga. Isang mangkok ng kitchari na may methi at jera malambot sa tiyan. Mayaman sa init ay perpekto bandang saktern tipim. O subukan ang haldi milk na may isang kurot ng nutmeg sa 715 ml. Isang subok na inumin na kilala sa buong India para sa pagpapakalma ng nervous system. Kung mas gusto mo ang isang caffeine-free na tsaa, subukan ang ashwagandha na may tulsi, dahan-dahang pinakuluan at hinigop ng payapa. Ang mga pagkaing ito ay higit pa sa pagpuno ng tiyan. Sinasabi nila sa utak, ligtas ka, maaari kang magpahinga. At ang mensaheng iyon na inuulit gabi-gabi ay nagiging isang nakapagpapagaling na ritmo. 4. Isang tunay na kwento. Paano nahanap ni Lakshmi Maji mula sa Chennai ang kanyang tulog muli? Si Lakshmi Maji, 68 taong gulang, ay nakatira kasama ang pamilya ng kanyang anak sa Chennai. Gabi-gabi, nahihirapan siyang matulog, palinga-linga hanggang hating gabi. Pagkatapos ay nagigising ng 3:00 ng madaling araw na mabigat ang pakiramdam sa puso. Sinisi niya ang stress, edad, kahit na ang bentilador. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang may kailangang magbago. Isang gabi, gumawa ng isang banayad na pagbabago ang kanyang manugang. Sa halip na rasam na puno ng bawang, naghain siya ng simpleng mungdal kitchari na may methi na sinundan ng haldi milk ng 700 ppm. Walang berdeng sili, walang clove, mainit na pagkain lamang na niluto ng may pag-iingat. At dahan-dahan, nagsimulang magbago ang mga gabi ni Maji. Sa loob ng isang linggo, nakakatulog na siya pagsapit ng 9:30 p.m. Pagsapit ng 3 linggo, tumigil na siya sa paggising ng 3:00 ng madaling araw. Ngumiti siya isang umaga at sinabing, "Pakiramdam ko ay nakilala ko muli ang aking dating sarili, yung gumigising na sariwa, hindi pagod." Ang kanyang kwento ay hindi bihira. Maraming mga nakatatanda tulad niya ang muling natutuklasan ang pagtulog hindi sa pamamagitan ng gamot, kundi sa pamamagitan ng tamang paggamit ng mga pampalasa sa tamang oras at may tamang lambot. Minamahal na nakatatanda, kung nanatili ka sa akin hanggang ngayon, nais kong ipaalala sa iyo ang isang bagay na tahimik na makapangyarihan. Ang paulit-ulit na paggising sa gabi ay hindi lamang bahagi ng pagtanda. Hindi ito kasalanan mo. At hindi ito isang bagay na dapat mong tanggapin ng walang tanong. Kadalasan,
Ang tunay na dahilan ay mas simple ang mga pampalasa at gawi sa pagkain na dala natin pagkatapos ng sando sa paamamem. Ang pinaniniwalaan nating malusog ay maaring tahimik na nagpapanatiling alerto sa katawan kapag ito ay tunay na naghahangad na magpahinga. Nakikita mo, ang mahimbing na pagtulog ay hindi isang luho. Ito ang pundasyon ng mabuting memorya, ng payapang kalooban, ng lakas sa iyong katawan, at kalmado sa iyong puso. Kung walang tulog, kahit isang payapang araw ay maaaring maging malabo. Sa malalim na pahinga, kahit ang maliliit na kagalakan tulad ng umagang tiyay o isang lakad malapit sa templo ay mas buhay na buhay, mas makabuluhan. Ang magandang balita ay hindi mo kailangan ng malalaking gamot o mahigpit na gawain para makatulog ng maayos. Minsan, ang kailangan lang ay isang maliit na pagbabago, tulad ng pag-alis ng pulang sili sa hapunan o pagdaragdag ng isang kurot ng nutmeg sa iyong gatas. Ang mga banayad na pagbabagong ito ay nagsasabi sa iyong katawan, ligtas ka na ngayon, oras na para bumitaw. At sa paglipas ng panahon, nakikinig ang iyong katawan, gumagaling ang iyong mga gabi, nagsisimula ang iyong mga umaga ng may kalinawan. Kaya ngayon, inaanyayahan kitang gumawa ng isang maliit na aksyon. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig ng isang bagay sa loob mo, mangyaring i-type ang salitang tulog sa mga komento sa ibaba. Ang iyong isang salita ay maaring magbigay ng inspirasyon sa iba, isang kapitbahay, isang pinsan, o kahit na ang iyong kapareha sa buhay upang muling makahanap ng pag-asa. At kung sa tingin mo ay makakatulong ang video na ito sa isang tao, mangyaring ibahagi ito at mag-subscribe sa channel na ito. Dahil ang kalusugan, mahal kong kaibigan, ay lumalago kapag ibinabahagi natin hindi lamang ang mga pampalasa, kundi pati na rin ang karunungan. Ngayong gabi, naway matulog ka hindi bilang isang gawain, kundi bilang isang karapatan. At naway ang iyong mga panaginip ay kasing kalmado ng isang tahimik na gabi ng tag-ulan sa iyong nayon noong pagkabata. Karapat-dapat ka pa rin sa pahingang iyon. Naaalala pa rin ng iyong katawan kung paano. Tulungan natin itong mahanap ang daan pabalik nang magkasama